First morning po sa ating lahat, mga kapatid. Pastor Barredo, God first morning. At mga morning po. First morning. Good morning po sa inyo lahat mga kapatid. Good morning, Pastor. Sister Clara, Good morning, Sister Vivian. Yes God po. first Good morning po. Happy God first morning. Good first morning. Bago tayo manalangin ay nais ko pong basahin yung aklat po ng mga awit. 100 verse 4. Sabi po dito, pumasok kayo sa kanyang mga pintuan na may pasasalamat at sa kanyang mga kalooban na may pagpupuri. Magpasalamat kayo sa kanya, purihin ninyo ang kanyang pangalan. Tayo po ay manalangin mga kapatid. Magandang umaga po, mahal po naming Diyos. Papuri at pasasalamat ang amin pong ibinabalik sa oras na ito. Salamat o Diyos sa taglay na buhay at lakas na kami po ay inyo pong ibinangon, ginising na magkakasama bilang magkakapatid. At sa oras na ito, Panginoon, kami po ay magpapainlanlang ng amin pong mga tinig upang kayo ay patuloy na purihin at sambahin sa Espiritu at katotohanan. Kaya Panginoon, itunghay niyo po sa aming mga buhay ang pakikisama ng Banal na Espiritu. Salamat po sa aming mga kaibigan na tumutunghay din o Diyos sa Facebook at patuloy na nanonood ganun din ang bawat pamilya at bawat tahanan. At samahan kami Panginoon samantalang ito'y aming gagampanan na may katapatan ng mga bahagi na naitalaga sa amin. Pangunahan niyo po kami. Salamat sa kalakip na pagpapatawad sa aming mga kasalanan. Ito po aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord po na sa umagang ito mga kapatid ay tayo po'y muling nagkasama para sa panibagong buhay at lakas, sa panibagong pag-aaral na ating pong pagsasalo-saluhang pag-aralan po ngayong umaga. Mga panibagong paksa na patuloy na magbibigay sa atin mga kapatid ng mga magagandang aral. At tayo po ay patuloy na magbibigkis din ng ating mga sarili, ng ating mga puso upang sa ganun mga kapatid, ang mga bahagi ng ating pong mapag-aaralan ay patuloy nating magagamit sa ating pagtatalaga, paglilingkod sa Panginoon at patuloy na lalago ang ating mga pananampalataya. Sa tagpong ito mga kapatid ay pangungunahan tayo ng ating pong magbabasa ng mga talata, bahagi ng kabanata muli sa Ikalawang Hari, Kapitulo 9. Na ito ipagkakalob sa atin ni Sister Mary Jane Carrido. Nandito na po ba Sister Mary Jane? Kung nandito na po kayo sa ating pong ayan. Salamat po. God first morning po. Okay, so pagkatapos po niya ay pagkakalooban po tayo ng refleksyon ng ating dalawang giting na pastor, si Pastor Sirin at saka si Pastor David. Bibigay natin sa kanilang pagkakataon. Okay? So ngayon po ay bigyan na natin ang panahon para kay Sister Mary Jane Carrido. Sister Mary Jane. Happy God first morning po sa lahat. Naririnig po Good ba? morning po. Opo, dinig. God first morning. Ang ating pong babasahin po ay makikita po sa Ikalawang Hari sa chapter 9 verse 1 patuloy. Sabi po rito, si Jeho ay pinaghira ng langis bilang hari ng Israel. At tawag ni Eliseo na propeta ang mga anak ng propeta at sinabi sa kanya, "Pikisan mo ang iyong mga balakang at hawakan mo ang sisidlang ito ng langis at pumunta ka sa Ramos Gidi." Pangalawa, pagdating mo, hanap mo roon si Jeho na pasukin siya
at paalisin mo siya sa kanyang mga kasamahan at dalhin mo siya sa isang silid sa loob. Okay? Pagkatapos ay kunin mo ang sisilan ng langis at ibuhos mo sa kanyang ulo at iyong sabihin, ganito ang sabi ng Panginoon. Binubuhusan kita upang maging hari ng Israel. Pagkatapos, ibuksan mo ang pintuan at tumakas ka. Huwag ka nang maghintay. Kaya ang batang lalaki, ang lingkod ng propeta ay pumunta sa Ramot Gilead. Nang siya ay dumating, ang mga punong kawal ng tukbo ay nagpulong at kanyang sinabi, ako'y nasasabihin sa iyo, o punong kawal. At sinabi ni Jeho, sino sa aming lahat? At kanyang sinabi, sa iyo, o punong kawal. Kaya't siya'y tumidig at pumasok sa bahay at ibinuhos niya ang langis sa kanyang ulo na sinasabi sa kanya. Ganito ang sabi ng Panginoon Diyos ng Israel. At binubuhusan ka upang maging hari sa bayan ng Panginoon, sa matuwid ay sa Israel. Ibabagsak mo ang sambahayan ni Ahab na iyong Panginoon, upang aking maipaghiganti ang dugo ng aking mga lingkod na mga propeta at ang dugo ng lahat ng lingkod ng Panginoon sa kamay ni Jezebel. Sapagkat ang buong sambahayan ni Ahab ay malilipol at aking ihihiwalay kay Ahab ang bawat patang lalaki, biyak man o malaya sa Israel. Aking gagawin ang sambahayan ni Ahab kagaya ng sambahayan ni Jeroboam na anak ni at gaya ng sambahayan ni Baasa na anak ni Ahiya. Lalapain mga aso si Jezebel sa nasasakupan ng Jezreel at walang maglilibing sa kanya. Pagkatapos ay kanyang buksan ang pintuan at tumakas. Nang lumabas si Jeho patungo sa likod ng kanyang Panginoon, kanilang sinabi sa kanya, lahat ba'y mabuti? Bakit kalito ang ulol na taong ito sa iyo? At sinabi niya sa kanila, ilan niyo ang lalaki at ang kanyang pananalita. Kanilang sinabi, ito'y isang kasinungalingan. Sabihin mo sa amin ngayon. At kanyang sinabi, ganito lamang ang sinabi niya sa akin. Ganito at ganito ang sabi ng Panginoon. Binubuhusan kita ng langis upang maging hari sa Israel. At dali-daling kinuha ng bawat isa ang kanya-kanyang kasuotan at iniladlad para sa kanya sa ibabaw ng hagdan at kanilang hinipitan ang trompeta at ipinahayag. Si Jeho ay hari. Gayon nakipagsagwatan si Jeho na anak ni Jehoshaphat, na anak ni Nimsi, laban kay Joram. Si Joram at ang buong Israel ay nagbabantay sa Ramot Gilead, laban kay Haring Hazael ng Syria. Ngunit nakabalik na si Haring Joram sa Jezreel upang magpagaling sa kanyang mga subat na ng mga taga-Syria na siya ay lumaban kay Hazael na hari ng Syria. Kaya sinabi ni Jeho, kung ito ang inyong iniisip, huwag hayaang makalabas ang sinuman sa lungsod at magsabi ng balita sa Jezreel. Sumakay si Jeho sa karwahe at pumunta sa Jezreel, sapagkat si Joram ay patay doon. At si Ahaz na hari ng Huda ay bumaba upang dalawin si Joram. Noon ang tanod ay nakatayo sa muko sa Jezreel at kanyang natanaw ang pulutong ni Jeho. Habang dumati siya at nasabi, ako'y makita ng isang pulutong at sinabi ni Joram, kumuha ka ng isang mga kabayo at iyong subuin upang sa lubungin sila. At magsabi, kapaliparan, kaya't pumaroon ang isang nangangabayo upang sa lubungin siya. At sabi, ito ang sabi ng hari, kapaliparan ba? At sinabi ni Jeho, ano pakailan mo sa kapayapaan? Bumalik ang sinuto at nakulat ang kagatan. Ang sugo ay nakarating sa kanila.
ngunit siya hindi bumabalik. Tapos ay nagsubo siya ng dalawang mga kabayo at maging sa kanya at nagsabi, ganito ang sabi ng hari, kapayapaan ba? At sumagot si Jeho, ano ang iyong kailangan sa kapayapaan? Bumalik ka ang kasunod ko. At muling ulat ang tanod, siya ay mating sa kanila. Subalit siya hindi bumabalik. At ang pagpapatakbo ay gaya ng pagpapatakbo ni Jeho, anak ni Nimsi, sapagkat siya ay napatuloy magpatakbo. Sinabi ni Joram, maghanda kayo at kanilang inihanda ang kanyang karwahe. Si Joram na hari ng Israel at si Ahasias na hari ng Juda ay nagsilabas. Bawat isa sa kanyang karwahe at sila ay umalis upang salubungin si Jeho. At nasalubong siya sa lupang pag-aari ni Nabat na Jezreelita. Nang makita ni Joram si Jeho ay kanyang sinabi, kapayapaan ba, Jeho? At siya ay sumagot, paano magkakaroon ng kapayapaan habang ang mga pakikipit at mga pangkukulang ng inang si Jezreel ay napakarami. Kaya kung si Barak at Mas na sabi kay Ahasias, pagtaksil o Ahasias, pinuti Jeho ng kanyang buong lakas ang pana at pinana si Joram sa pagitan ng kanyang mga balikat. Ang pana ay tumagos sa kanyang puso at siya ay nabuwal sa kanyang karwahe. Sinabi ni Jeho kay Bidkar na kanyang punong kawal, buhatin mo siya at ihagis sa lupang pag-aari ni Nabat na Jezreelita, sapagkat naalaala ko nang ako't ikaw ay nakasakay na magkasama, nakasunod ni Ahab na kanyang ama, kung paano binigkas ng Panginoon ang salitang ito laban sa kanya. Kung paano tunay na ay nakikita kahapon ang dugo ni Nabat at ang dugo ng kanyang mga anak, sabi ng Panginoon. Pagbabayarin kita sa lupang ito. Ngayon nga'y buhatin mo siya at ihagis mo sa lupa ayon sa salita ng Panginoon. Napatay si Haring Ahasias ng Juda. Ngunit makita ito ni Ahasias na hari ng Juda, siya ay tumakas patungo sa Bethagan at siya ay hinabol ni Jeho at sinabi, panain mo rin siya, at binana nila siya sa karwahe na ahunan sa Gur na malapit sa Iblem, at siya ay tumakas patungo sa Megiddo ang Mayroon. Dinala siya ng kanyang mga lingkod sa isang karwahe patungo sa Jerusalem at inilibing siya sa kanyang libingan na kasama ng kanyang mga ninuno sa lungsod ni David. Ikalabing-isang taon ni Joram na anak ni Ahab, nagsimulang maghari si Ahasias sa Juda. Pinatay si Jezreel. Nang si Jeho ay matingin sa Jezreel, nabalitaan ito ni Jezebel. Kanyang hinayan ang kanyang mga mata at ginayakan ng kanyang ulo at dumungaw sa bintana. At habang pumapasok si Jeho sa pintuang bayan, kanyang sinabi, kapayapaan ba? Ikaw, Simri, ikaw na mamamatay ng iyong Panginoon. Siya ay tumingala sa bintana at sinabi, sino ang sa aking panig? Sino? 2 o 3 unipo ang dumungaw sa kanya. Kanyang sinabi, ihulog niyo siya, kaya't kanilang inihulog siya at ang iba niyang dugo ay tumilamsik sa pader at sa mga kabayo at siya ay kanyang niyurakan. Pagkatapos ay pumasok siya at kumain at uminom. At kanyang sinabi, tingnan ninyo ngayon ang sinumpang babaeng ito. Ilibing niyo siya sapagkat siya ay anak ng hari. Ngunit nang sila lumabas upang ilibing siya, wala na silang natatwan sa kanya, maliban sa bungo, mga paa, at ang mga palad ng kanyang mga kamay. Nang sila'y bumalik at sabihin sa kanya, ay sinabi niya, ito ang salita ng Panginoon.
na kanyang sinabi sa pamamagitan ng kanyang lingkod na si Elias na Tisbita sa nasasakupan ng Jezreel. Kakainin ng mga aso ang laman ni Jezebel. Ang bangkay ni Jezebel ay magiging gaya ng dumi sa ibabaw ng bukid sa nasasakupan ng Jezreel upang walang makapagsabi, ito si Jezebel. Ayun po ang ating pong talata po, ating babasahin dito po sa 2 Kings po ng chapter 9. Maraming salamat. Amen. Amen. Alright, salamat po Sister Mary Jane sa inyong pong pagbasa. Salamat. Okay, ngayon po ay bigay natin ang pagkakataon sa unang reflection kay Pastor Sirin. Pastor Sirin, go ahead. Magandang umaga po at happy God first morning mga kapatid. Happy God Morning, first morning. Pastor. God first morning. Nais ko lang pong magbigay ng reflection dito po sa napakagandang mga mensahe dito po sa aklat ng Ikalawang Hari, chapter 9. Mayroon na po akong dalawang nakita rito na bagay na napakahalaga na nais kong maibigay ito. Ang una po ay kung ano po ang nangyari dito sa kwentong ito. Ito ay nangyari dahilan sa pag-iimbot ni Ahab noong siya ay nagiging hari. Sa totoo lang mga kapatid, itong kwento ng chapter 9 ay kuwan na lang ito. Ito yung bunga ng kasalanan ni Ahab at saka ni Jezebel, na kung saan ay marami silang ginawang kasamaan, lalo na doon doon sa isang pinada pa yon. Oo. Yung kinuha yung kanyang ari-arian. Yun ang naging dahilan dito kung bakit nagkaroon ng ganitong kasamaan sa lahi ni Ahab. Kasi dito makikita natin dito na inubos ang lahat ng lahi ni Haring Ahab at ito ay pinatay at walang natira. Ano po? So dahilan ito sa pag-aangkin ng lupa at saka pinatay yung may-ari nitong si Ahab. Ngayon ay kung bakit ito nangyari sa kaniya o sa kanila dito kay Joram, ito ay si Joram ikaw na lang ito namanan niya yung kaso ng kanyang amang si Ahab. At makikita natin dito na hindi naman dapat sana siya kasama, pero sapagkat ito ay nagiging propesiya o di kaya isinabi ng ating Panginoon na mangyayari sa sambahayan ni Ahab, kaya ito ay naani niya. Kaya siya ay kasama dito na namatay, no? O di kaya ay pinatay. So ang dahilan kung bakit ito nangyari sa kanila o sa kanya, sapagkat ito ang ito yung ani na ginawa ng kanyang amang si Ahab dahilan sa pag-iimbot o yung kanyang pag-iimbot at inggit, selos at siyempre sa kapangyarihan. Dahilan sa mga ito ay inagaw niya yung lupa na hindi naman dapat aagawin. And then pagkatapos niya, ang sabi nga rito, marami pang ginawa na pagpatay, lalo na sa mga lingkod ng Diyos sa pangungunan ng kanyang asawang si Jezebel. So, dalawa ang aking nakita rito. Ang una ay ang Diyos pagka nagsalita ay totoo siya. Hindi siya nagsisinungaling. Kung makikita natin dito, ang nangyari dito kay Joram ay dahil doon sa sinabi ng ating Panginoon. So makikita natin dito mga kapatid, nagsasabi ang Panginoon na
hindi siya nagsisinungaling. Kung ano yung sinabi niya ay mangyayari at mangyayari. Katulad sa sambayan ni Haring Ahab na kung titingnan natin, si Jehu rito ay hinirang, na hindi naman akalain ni Jehu na siya ay gagamitin ng ating Panginoon para sa sambayan ni Ahab. Ay hinirang siya bilang hari at ang dahilan ay para ipaghiganti ang isang tao na kinuhaan niya ng lupa at ipaghiganti rin ang mga lingkod ng ating Panginoon. So makikita natin yan dito sa sa paghirang kay Haring Jehu. Sabi rito ng isang propeta na inutusan ni Eliseo, nang sabi rito ay para ibagsak ang sambahayan ni Ahab na iyong Panginoon upang aking may paghiganti ng aking dugo upang ipaghiganti ang dugo ng aking mga lingkod na mga propeta at ang dugo ng lahat ng lingkod ng Panginoon sa kamay ni Jezebel. So sapagkat ang buong sambahayan ni Ahab ay malilipol at aking ihihiwalay kay Ahab ang bawat batang lalaki bilang lalaki, bihag man o malaya sa Israel. So aking gagawin ang sambahayan ni Ahab na gaya ng sambahayan ni Jeroboam na anak ni Nebat at gaya ng sambahayan ni Baasa na anak ni Ahiya. So yan po yung sinabi ng ating Panginoon sa kay Jehu, na siya yung tutupad ng sinabi ng ating Panginoon. Kaya kung titingnan natin mga kapatid, ay tama yung sinasabi ng banal na kasulatan na kung ano man ang lumabas sa bibig ng ating Panginoon ay siyang mangyayari. Kaya kung titingnan natin sa panahon natin ngayon ay mayroon tayong mga inaantay o di kaya may mga pangako ang ating Panginoon sa banal na kasulatan na ito rin ang inaantay natin. Sapagkat dito pinapakita lamang dito sa ikalawang hari na talagang ang Diyos pagka nagsabi ay mangyayari. And then yung pangalawa ay ang nakita ko rito ay ang Diyos ang maghihiganti sa lahat ng bagay o ang Diyos ang maghihiganti kung ikaw man ay inagrabyado. Dito makikita natin dito ipinaghiganti ng Diyos yung isang tao na kinuhaan ng lupa ni Ahab at saka yung mga lingkod ng ating Panginoon, siya ang nagiganti. Ang sabi nga roon ay sa banal na kasulatan na ako ang maghiganti. At ito ay nakita natin dito sa ikalawang hari na ang Diyos ang maghiganti sa atin sa gitna na ang mundo ay hindi patas. Pagka ikaw ay naagrabyado, ikaw halimbawa ay nahihirapan sa mundong ito, nakakaranas ka ng problema at ano pang mga bagay na hindi patas, ang Diyos ang siyang tutubo sa iyo para ikaw ay ipagiganti sa mga nangyayari sa mundong ito. So ito ay nakita natin dito sa ikalawang hari chapter 9 na ang Diyos ay naghiganti doon sa mga taong inagrabyado ng hari at kasama ni Jezebel. Ang sabi nga rito ay ipaghiganti ko sila, yung mga lingkod at saka iba pang mga taong pinatay ni Jezebel. At dito makikita natin dito na hindi patas ang nangyari sa mga taong naagrabyado. So sa panahon natin, makikita natin mga kapatid dito sa chapter 9, ang una, ang Diyos pagka nagsalita siya, siguradong mangyayari ang lahat. Pagka sinabi ng Panginoon na siya'y darating siya. Pag sinabi ng Panginoon, bibigyan ka ng lahat ng pangangailangan mo, ibibigay ng Panginoon. At yan ay nakita natin dito sa chapter 9.
And then, pagka ikaw naman ay nagrabyado, ikaw naman ay nakaranas ng hindi patas sa mundong ito, ang Diyos din ang maghihiganti sa atin. Ang Diyos ang magtatanggol sa atin kasi siya ang nakakita ng lahat. Kaya huwag po tayong manghinaan ng loob, mga kapatid, na sa gitna na hindi patas ang nangyayari sa mundong ito at hindi patas ang nakikita natin, ang Diyos, siya ang magbibigay sa atin ng proteksyon at ipagtatanggol tayo sa lahat ng ating laban sapagkat siya ay Diyos na hukom at totoo ang kanyang ginagawa. Yung kanyang paghihiganti ay totoo sapagkat siya ang nakakita ng lahat. No? So, yan po yung aking nakita na refleksyon dito, no? Siya ay pag nagsalita, mangyayari ang lahat ng bagay, kaya asamin na po natin na lahat ng sinabi ng Panginoon na pangako sa atin, ibibigay po niya sa atin. And then pangalawa, mayroon tayong tagapagtanggol, walang iba kundi ang ating Diyos. Ano man ang mangyari sa atin, hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon kasi tayo'y ililigtas at ipaghihiganti sa mga nangyari sa buhay natin. So pagpalain tayo mga kapatid. Amen. Thank you po, Amen. Pastor Serene, sa unang bahagi ng refleksyon na ipinagkaloob. At ngayon naman ay pakinggan natin ang susunod na refleksyon. Ito po ay pagkakalob sa atin ni Pastor David Claveria. Pastor David, ikaw ba'y nandyan? Good morning po, Pastor John. Yun, alright. Good first morning sa ating po lahat, mga minamahal na mga kapatid. Morning, Pastor. God first morning. Maraming salamat po sa pagkataon at pribilehiyong ito para po pakinggan muli ang salita ng Panginoon at magkaroon po tayo ng reflection. So, ang kabuuan po dito mga kapatid sa kwento po ng 2 Kings chapter 9. Of course, ay ang nangyari po ay si Eliseo ay pinahiran po si Jehu bilang hari ng Israel po, mga kapatid. So, bahagi sa kanyang pong misyon at ito ang nangyari, ito ay araw ng paghukom po sa kasamaan na ginawa sa sambahayan po ni Ahab. Ang nangyari po mga kapatid ay pinatay, of course, una si Joram at pangalawa din po ay yung si Ahaziah, mga kapatid. Ano po? So, si Jezebel din at the same time ay itinapon mula sa bintana at siya po ay namatay, mga kapatid. Bilang katuparan ng propesya sa 1 Kings chapter 21 verse 23. So ang tanong po ay bakit po ba ito nangyari, mga kapatid? Kung bakit ito nangyari, mga kapatid, dahil po sa pagtalikod ni Ahab at ni Jezebel, dahil po sa matinding idolatry at the same time sa kasamaan na ginawa po ni Ahab at ni Jezebel. At naibahagi din nga po ni Pastor Serene dahil din po sa pagpatay kay Nabot, yun po doon sa 1 King chapter 21 po, mga kapatid. So grabe yung kanilang ginawang kasamaan, yung kanila pong pag-imbot doon sa nasamsam nila na lupa o garden ni Nabot po, mga kapatid. Then pangalawa, dahil ito rin po ay dahilan sa paglayo ng Israel sa Diyos dahil po sa kanila pong pagsamba kay Baal po, mga kapatid. So kaya ang Galatians 6 verse 7 ay nagsasabi kung ano yung itinanim, yun din ay yung anihin. So yun ang ginawa ng sambahayan ni Ahab at ganoon din po ni Jezebel, kaya ito rin po ay nangyari po sa kanila po, mga kapatid. So ano ho dapat ang mangyari, mga kapatid? Una po ay dapat mayroon pong pagsisisi, lalo higit sa sambahayan din po ng Israel, mga kapatid.
Ano ho? At dahil din po at pangalawa ay dapat itakwil nila ang kanila pong pagsamba sa idolatry at bumalik sila sa ating pong Panginoon Diyos. Ano ho? At the same time, doon sa pamuno ni Ahab, sa sambahayan ni Ahab, ni Jezebel, ay dahil sila ho ay lumihis, lumayo sa Panginoon Diyos, ang kanila pong paumuno ay hindi ayon sa kalooban ng Panginoon. So dapat po ay bumalik sila sa kalooban ng Diyos na ayon ang kanilang paumuno sa kalooban din po ng ating dakilang Diyos. Sapagkat ang ating Panginoon Diyos ay He is a loving God, pero tiyak ang kanya pong paghuhukom. Kung ito po ay patuloy na ginagawa na kasamaan. Meron pong hangganan po, mga kapatid. So ano ho ang ating response? Ang aking reflection nito, mga kapatid, kung meron bang mga puso tayo na katulad po ni Jezebel na may pusong pride or pagkontrol or rebellion po, mga kapatid, ay habang meron po tayong panahon na bumalik sa Panginoon Diyos, habang tayo po ay mayroong panahon na magsisi, habang hindi pa po huli ang lahat, ay bumalik tayo sa Panginoon Diyos. Ang Diyos natin ay Diyos ng pag-ibig. He is a merciful God, but He is also a just God. So may hangganan po ang lahat ng mga kasalanan na nagawa natin ito. Ngunit ang Diyos naman po ay pag-ibig po sa lahat. Handa po tayong tatanggapin. Pero kung hindi po nanumbalik sa Panginoon Diyos, ang kasalanan ito ay magbubunga at ito po ay may kaparusahan sa harap ng Diyos. Ngunit, of course, ang Diyos po ay pag-ibig po, mga kapatid. So bago po dumating ang hatol, ay tayo po ay lumapit sa ating Panginoon na meron pong pagsisisi. At the same time po, mga kapatid, ay katulad po ni Jeho, ay he stand firm. Malaki ang kanyang challenge, malaki ang kanyang bilang hari, malaki ang kanyang gampanin. Ngunit tumayo siya sa ating Panginoon Diyos. Tumayo siya sa kanyang principle. Tumayo siya sa kanyang panindigan na naayon po sa kalooban ng ating Panginoon Diyos. Panghuli, mga kapatid, ay ang pagsisisi at pagbabalik sa ating Panginoon Diyos ay mas mabuti na ito po ay ating gagawin sa ating pong buhay. Na habang tayo po ay may pagkakataon pa na bumalik sa ating Panginoon, ay ilapit natin ang ating sarili sa ating dakilang Diyos. So yun lang po at happy God first morning po sa ating pong lahat. Amen. Thank you, Pastor David, sa pagbabahagi ng iyong refleksyon based sa kabanata na ating pong pinagbulay-bulayan about po sa 2 Kings. Nagtataas po ng kamay si Brother Romel. Mayroon pong nais idagdag si Brother Romel base sa ating pong binasa ngayong umaga. Sige, Pastor. Sige, Brother Romel. Pasok. Pastor Ratuloy. Pastor, salamat po. Happy God first morning po, mga kapatid. First morning. May maganda po akong punto ditong nakita, mga kapatid. Alam niyo po ay talagang natakil po ni Pastor Sirin at ni Pastor Claveria ang ating pong refleksyon ngayong umaga. Nais ko lang pong magdagdag doon, mga kapatid, sa mga nabanggit nila. Kaya po, mayroon po ako dito napipisil na maganda, mga kapatid. Mayroon po akong babasahin lang po. Go ahead. Po, ang sabi po dito ay nagpapakita ng katarungan ng hatol ng Diyos kay Jezebel at sa angkan ni Ahab sa pamagitan ni Jeho. Ipinapaalala nito na ang kasalanan ay may hangganan. Ang katarungan ng Diyos ay tiyak at ang kanyang salita ay hindi kailan nabibigo.
Ang pagsuway at kawalang Diyos ay humahantong sa pagkawasak, mga kapatid. Kinote ko dito, mga kapatid, sa 2 King 9:36-37, ang sabi po ay ganito: ang sinabi ng Panginoon sa pamagitan ni Elias ay nagkatotoo. Ang kasamaan ni Jezebel ay nagbubunga ng kahihiyang wakas. Ito ay paalala ng Diyos. Ang makatarungan ay hindi palalampasin at ang kasamaan. Pangalawa, mga kapatid, ang kahalagahan ng pagsunod. 2 King 9:3, inatasan si Jeho na tapusin ang kasamaan ng angkan ni Ahab. Ito ay hamon sa atin na tumayo para sa katuwiran at sundin ang utos ng Diyos ng may katapangan. Panghuli, mga kapatid, responsibilidad bilang mga leader o lingkod ng Panginoon. Yan po ay makikita natin sa 2 King chapter 9:11-13. Ang pagkikilala ni Jeho bilang hari ay nagpapakita na pagbabago ng pamumuno. Ang mga lider ay may pananagutan sa Diyos sa kanyang mga kilos. Kaya, mga kapatid, yan po ay isang paalala sa atin bilang mga lingkod ng Panginoon na tayo, mga kapatid, ay mayroon pong pananagutan. Tunay nga po na sa ating paglilingkod bilang mga hinalal o pinili ng Diyos, nakikita ng Panginoon po ang ating puso bilang mga anak, bilang mga nakakilala sa Kanya. Kaya po ang binabanggit ni Pastor Sirin Paulino kanina, yung pag-iimbot, mga kapatid, yan po ay isang dahilan kung bakit bumabagsak tayo sa ating pong pananampalataya. Kasi po napakahalaga, mga kapatid, na kung ano mang mayroon tayo, dapat tayo ay maging kontento, mga kapatid, doon. Kaya iyan po ang gawain ng kaaway, mga kapatid, kung napapansin natin na ang lahat ay gusto nating ma-acquire, lahat ay gusto nating maabot. Pero sa totoo, mga kapatid, tayo po pala ay napapalayo na sa ating Panginoon. Kaya katulad po sa isa pong pamilyang ito, makikita natin, masasabi natin, na ang pamilya nila ay inubos talaga, na pinatay, mga kapatid, dahil po sa kasamaan ng kanilang pagnanasa. Kaya gusto po ba natin yan, mga kapatid? Isang tanong yan, mga kapatid, gusto po ba natin yan na maranasan? Hindi po sa ibang tao na ating kinakaharap ngayon, kundi sa ating Panginoon. Kaya, mga kapatid, tayo nawa ay mag-iba ng ating pong pagkakilala sa Panginoon. Kasi tunay po na kapag tayo po ay nasa Panginoon, anumang mayroon tayo ay pagpapalain niya tayo. Tayo po ay naniniwala po dyan. Kaya po sana o nawa, anuman po ang ating pong pasya ng ating puso, lagi po nawang nakatuon sa ating Panginoon. Dahil po siya po ay sigurado na magbibigay sa atin ng kaginawaan, kasiyahan, at tunay na kagalakan kapag tayo po ay laging nakasentro sa kanya pong puso't kaisipan. Mga kapatid, yan lamang po ang aking maidagdag. Happy God First Morning. Amen. Brother Romel, sa iyong pakikibahagi sa refleksyon. Ayan, mga kapatid, ang oras po natin ay 4:40 ng umaga. At tayo po ay sa mga bahagi ng refleksyon dito na pinahagi po ng ating mga kapatid sa Facebook. Siguro ho ay magbabasa tayo o sa ating pong group chat. Marahil ay magbabasa po tayo ng isa lamang o dalawa, pagkat ang ating pong oras ay nagtutumulin. Gusto ko pong bigyan pansin ang pili po tayo dito. Sabi po ni Brother Sani Talusan, mga kapatid, ang ikalawang hari, chapter 9 ay malinaw na nagpapaalala na ang Diyos ay hindi natutulog at hindi nakakalimot. Ang kanyang salita ay tiyak na natutupad sa pagpapalaman o sa paghuhukom. Kaya habang may panahon pa, sabi po niya, ay piliin nating sumunod, magsisi at pagtiwala, sapagkat sa huli, hindi ang kapangyarihan ng tao ang mananaig, kundi ang katapatan at hustisya ng Diyos. Ayan, tunay po yan, mga kapatid, na tanging ang Diyos lamang ang may kontrol ng lahat.
at sa bandang huli ay nasa Kanya ang pagpapasya. Na po? Alright, so isa pa po, basahin lang po natin yung maigsi sapagkat ang ating pong oras ay nagtutumulin. Maaaring pag binasa po natin ito ay gugugol po ng mahabang panahon. Sa bahagi ng punto ay makita natin ang makahalagahan nito mga kapatid. Ang sabi po ito basahin natin. At kayo naman po ay nakikita nyo rin ito mga kapatid. Kayo na lamang din po ang magbasa ng iba. Ano ho? Pipili lamang po tayo ng isa pa para po sa pagbabahagi ng reflection ngayong umaga. Sabi po dito ni Sister Rohina Clemente, dagdag pa. Sabi niya, ang pag-anoint kay Jeho na isang mahinang leader ay isang pag-angat sa kanya, pagbibigay sa kanya ng kapangyarihan, pagpapatunay na ang Diyos ay nag-aangat sa mga mahihina at nagbibigay sa kanila ng kapangyarihan upang maglingkod sa kanya. Ang kwento ni Jeho ay isang paalala na ang pagtitiwala sa Diyos ay mahalaga sa ating buhay. Si Jeho ay nagtiwala sa Panginoon at sumunod sa kanyang mga salita at ito'y nagdulot ng tagumpay sa kanya. Yan. Tunay po mga kapatid, ano ho? Sa bahagi ng ating pagsunod, mahalaga talaga mga kapatid na yung ating puso ay makita ng Diyos kung ano para sa kanyang banal na harapan. Kasi yun po talaga ang mahalaga mga kapatid. Pasensya na Pastor Rudy, ano? Kung wala na tayong panahon pero bigyan kita ng 1 minute siguro. Sige, okay lang. Go ahead Pastor Rudy. Salamat po, Pastor. Good first morning po sa lahat. Thanks po talaga po, Pastor. Sa buhay ho natin, mga kapatid, it's very important to us yung obedience na tinatawag sa Panginoon. Kung gusto ho natin maging victorious sa buhay natin, pananampalataya, kahit ano po mga challenge sa buhay natin, we need to always obey God's commandments at kung ano pong instruction ng Panginoon, para bawat isa sa atin ho ay magtatagumpay kahit ano man pong mga challenge. And always trust God, magtiwala at panampalataya sa Panginoon. Maraming salamat po, Pastor. God first morning po. Thank you, Pastor Rudy. Okay, sana po mga kapatid, ang bahagi na atin pong tinalakay ngayon sa Ikalawang Hari, chapter 9, ay patuloy na mag-iwan sa atin mga kapatid ng malalim na pagpapahalaga sa ating pananampalataya, sa ating pagtatalaga sa Diyos. Sapagkat kung tayo susunod ng payapa, mabuti, may malinis na puso sa Panginoon, ay pagpapalain niya tayo. Sapagkat sa huli, kung hindi naman tayo susunod, sabi nga ay gantimpalo ang ating mararanasan. Kaya piliin nating laging sumunod sa Diyos sa lahat ng panahon. At sa bahaging ito ay ihanda po natin ang ating mga sarili, muli ang ating mga puso, para sa pagbabahagi ng refleksyon na ihatid sa atin sa ating pong devotional ni Sister Marilyn Simapranca. Siya ang magbabahagi sa atin ng ilang mahalagang reflection din sa bahagi ng ating devotional na ito may pamagat na pinakatema natin ng buong libro ay ang Jesus Wins. Pero bago yon, tayo po muna ay magkaroon ng closing prayer sa ating pong Bible reading and reflection. Sister Mary Jane, pwede pong pangunahan niyo kami sa panalangin. Salamat po. Diyan pa po ba kayo? Okay po, sige po. Ay manalangin. Ang Diyos, Ama namin banal, dakila, itahanin sa mga langit. Maraming salamat po, Panginoon, sa inyong po mga gintong aral na ipinagkaloob po sa amin. Nawa po ay amin pong ipamuhay ay inyo pong mga salita. Maging babala po sa bawat isa sa amin ang mga pangyayari sa nakaraan at huwag po namin itong tularan. Hindi kami po manindigan sa aming pananampalataya na ang aming po mga puso at isipan ay nakatuon lamang po sa inyo. Upang kami po ay huwag malihis sa aming pong lakbayin dito sa sanlibutan.
Marami po salamat, Panginoon, sa mga biyayang inyo po patuloy na ipinagkakaloob sa amin, lalo sa spiritual po namin pangangailangan, upang kami po ay makatayong matatag dito sa sanlibutan na ito. Tunay po ang inyong mga salita ay hindi po magmamaliw. Mangyayari at mangyayari ay inyong mga salita. Tulad po ng inyong pangako sa amin na kami po ay kung patuloy po kaming maninindigan at mananatili sa inyo at gaganap sa inyong tuntunin, kami po ay may gantimpala na mag-aantay sa amin sa inyong pagdating. Kaya maraming po salamat, Panginoon, at magliliwanag po sa amin ang inyong mga salita upang kami po makatayong matatag. So, ito po ang aking samatiling sa matamis sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. 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 Amen po. Pagkatapos bumalik ni Jesus sa langit, naiwan sa kanyang mga alagad ang dakilang tungkulin na dalhin ang ebanghelyo sa buong mundo. Puspos ng banal na espiritu, ang mga lalaki at babaeng ito ay buong tapang at kapangyarihan na ipinangaral ang mensaheng kanilang natanggap at abutin ang lahat ng sulok ng mundo. Ngunit hindi ito nangyari nang walang matinding pagtutol. Una mula sa mga Hudyo at pagkatapos mula sa pamahalaang Romano. Maraming Kristiyano ang nanatiling tapat hanggang kamatayan. Tiniis ang pagpapahirap at kahihiyan sa harap ng mga masayang manood sa Circus Maximus at Colosseum sa Roma at sa buong imperyo. Gayunpaman, ang dugo ng mga martir ay naglatag ng daan para lalo pang lumaganap ang ebanghelyo. Pagkalipas ng mga taon ng pag-uusig ng mga emperador ng Roma, isang emperador na nagngangalang Constantine ang nagpahayag ng kanyang pagtalima sa Kristyanismo noong 312 AD. Naging tanyag ang Kristyanismo, ngunit kasabay nito ay pumasok din sa simbahan ang maraming paganong kaugalian at simbolo, lalo na sa Roma. Ang obispo ng Roma ay unti-unting nagkaroon ng higit na kapangyarihan at autoridad at nagsimulang tutulan at usigin ang mga taong kumikilala kay Jesus lamang bilang ulo ng iglesia at tumatanggap sa Biblia lamang bilang pinakamataas na pamantayan ng katotohanan. Upang makatakas sa lumalalang pag-uusig, ang tunay na bayan ng Diyos ay umatras patungo sa mga liblib na lugar ng Europa. Sa hilagang Italia, ang mga Waldenses ay nagtago sa mga kabundukan. Marami ang pinatay ngunit patuloy na nagningning ang liwanag sa kadiliman sapagkat ang Diyos ay nananatiling may kontrol. Siya ay nagbangon ng mga lalaking tulad ni Wycliffe, Hus, Tyndale, Luther, Calvin at Zwingli upang tumindig para sa katotohanan. Ipinaglaban nila ang Biblia lamang, pananampalataya lamang, at si Kristo lamang. Noong 1798, sa katuparan ng propesiya sa aklat ni Daniel, ang kapangyarihang panrelihiyon at pangpolitika ng simbahang Romano ay pansamantalang nabawasan nang alisin ni General Berthier si Pope Pius VI sa kanyang trono. Kasunod nito, nagkaroon ng malaking pagkagising sa interes tungkol sa mga propesiya ni Daniel at marami ang naniwalang malapit nang bumalik si Jesus. Sa Estados Unidos, pinangunahan ng Baptist preacher na si William Miller kasamang daang-daang ibang tagapangaral ang pagtuturo tungkol sa pagbabalik ni Kristo noong 1844. Subalit nang hindi bumalik si Jesus noong 1844, masusing pag-aaral ng Biblia ang nagbigay liwanag sa isang maliit na grupo na ang ministeryo ni Kristo sa makalangit na santuaryo ang dahilan ng kanilang matinding kabiguan. Natuklasan nila sa Biblia na ang ikapitong araw ay Sabat na itinalaga ni Jesus para sa kanyang bayan. Unti-unti nilang naumawaan na ang kanilang misyon ay ipangaral ang mensahe ng tatlong anghel sa Apokalipsis 14. Bilang mga Seventh-day Adventist, ang layunin nila ay ipangaral ng may kapangyarihan ang walang hanggang ebanghelyo at ihanda ang mundo sa pagbabalik ni Kristo. Mahigit sa 160 years na ang lumipas, mga taong dumaan sa dalawang World War, maraming kampanyang militar, mga krisis sa ekonomiya, ang pagtaas ng ateismo at sekularismo at pagdami ng populasyon ng mundo.
Dumami rin ang mga natural na kalamidad na pabalik-balik at lumalala. Sa panahong ito, ang misyon at mensahe ng iglesia ay mas may kabuluhan at mas agaran kaysa dati. Si Jesus ay malapit nang dumating at ang mundo ay dapat na maihanda. Maghanda sa pagsalubong sa Diyos. Amen. Amen. At ngayon po ay ibigay na natin ang panahon kay Sister Marilyn. Sister Marilyn, ready na po ba kayo? Opo. Okay po, thank you po. Sige po. God bless. Morning po. Ang ating pong devotional reading ngayong umaga ay may pamagat na ang kanyang kasaganaan. Ako'y pumarito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon nito ng may kasaganaan. Juan 10:10. Nasa isang pagsamba ako sa isang lokal na iglesia at hindi sinasadyang ang isang video na malalim ang epekto sa akin. Nakapasok sa isang pag-aaral ng Biblia ng grupo ng kabataan, doon nakita ko ang isang video na malalim ang epekto sa akin. Pinapakita nito kung paano nakikilala ng mga tupa ang tinig ng kanyang pastol. Maraming tumawag sa mga tupa, ngunit hindi sila kumilos. Nang tawagin sila ng pastol gamit ang parehong tunog, lahat ng tupa ay tumakbo sa kanya. Napakaganda. Sinabi ni Jesus na ang mga tupa ay nakikilala ang tinig ng kanilang pastol. Siyang may pinakamabuting interes sa kanila ayon sa Juan 10:4. Sa mga nakaraang taon, nakalikom ako ng ilang impormasyon tungkol sa mga tupa dahil sila ay karaniwang ginagamit na talinghaga sa sulat-kasulatan upang ilarawan ang bayan ng Diyos na nangangailangan ng kanyang gabay at pagbibigay. Sa paggawa nito, natutunan ko na ang pangkalahatan, ang mga tupa, walang kakayahan ng mga hayop. Hindi sila makahanap ng pagkain o tubig sa kanilang likas na hilig. Kailangan nila ng proteksyon mula sa mga mandaragit. Madali silang malulunod kung susubukan nilang uminom mula sa malalim na tubig at hindi sila makakatulong kung may tensyon sa kawan. Ang mga tupa ay ganap na umaasa sa pastol upang magbigay ng lahat ng bagay para sa kanila. Bilang ang ating isang mapayapang lugar, isang luntiang pastulan, tahimik na tubig at iba pa. Hindi alam ng mga tupa kung nasaan sila. Kailangan lamang nilang sundan ang kanilang pastol. Tulad ng sa awit 23, ang kasaganaan ng pagbibigay ng pastol ay maaaring mailarawan sa mga tuntunin ng isang kawan na nakahahanap ng pagkain, pahinga at kaginhawahan sa mga maginhawang pastulan at mapayapang tubig. Inanunsyo ni Jesus na darating siya upang bigyan ang kanyang mga tupa ng masaganang buhay sa talata 10. Ngunit ang masaganang buhay ng mga tupa ay darating sa pamamagitan ng kamatayan ng pastol. Ako ang mabuting pastol. Ibinibigay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa ayon sa Juan 10:11. Ito ay isang madiin na pahayag ng ako ni Jesus bilang mabuting pastol na binibigyang diin na siya ang tanging may kakayahang magbigay ng lahat ng ating pangangailangan at nagbayad siya ng malaking halaga gamit ang kanyang dugo para sa ating kasaganaan. Naway maging mapanuri tayo sa ating pangangailangan para sa pastol, para sa kanyang gabay,
pagbibigay, pagpapagaling, pagpapanumbalik, permanenteng pag-ibig at kamatayan na nagbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Ang aking Amen. nawa po ay ito po ang ating huwag kalimutan na ang tinig ng ating tunay na pastol na siyang may pinakamabuting interes sa atin ang ating pakikinggan hanggang sa tayo ay makasama niyang muli. Salamat po, Sister Marilyn, sa pagbabahagi ng maiksing refleksyon and at the same time sa pagbabasa ng ating pong devotional. Tunay po mga kapatid na tayo po sa ating mga buhay, wala po tayong kakayanan, wala po tayong lakas. Mahina po tayong mga kapatid. Anytime ay madaling makalimot ang tao. Subalit salamat sa pag-ibig ng Diyos na laging naghahayag sa ating mga buhay bilang ating mabuting pastol. Kaya sa lahat ng panahon ay napakahalaga na tayo po ay lagi lamang didepende sa Kanya. Sapagkat siya lamang po ang ating pag-asa at siya lamang po magdadirect talaga ng ating pong mga layunin at mga plano sa ating buhay. Salamat po, Sister Marilyn. Pwede po bang kayo po ay pangunahan nyo din kami sa panalangin para po sa closing prayer ng ating pong devotional ngayong umaga? Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, Ama namin sa langit. Ngayon pong umagang ito, kami po'y lubos na nagpupuri at nagpapasalamat sa panibagong buhay at kalakasang ipinagkaloob niyo sa amin. Panginoon, kami po ay maraming naging pagkukulang, nawa ay patuloy po naming dinggin ang inyong tinig sa aming mga panahon na naging makasalanan. Kami po ay humihingi ng kapatawaran. Patuloy din po naming hinihingi ang inyo pong gabay ngayong araw na ito sapagkat kayo lamang po, Panginoon, ang may mabuting interes para sa aming kinabukasan, sa aming mga pangangailangan. Lahat ng bagay ay kaya niyo pong ipagkaloob para sa aming kabubuti. At patuloy po nawa kami hanggang sa inyong ikalawang pagparito masumpungan bilang mga tapat na katiwala sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Amen. Thank you po. Huwag makinig sa ilang mga tinig. October 25. Offertory Reading Devotional. Samantalang siya'y nasa Betanya, sa bahay ni Simon na kitongin, habang siya'y nakaupo sa hapagkainan, dumating ang isang babae na may dalang isang sisidlang alabastro na puno ng mamahaling pabangong purong nardo. Binasag niya ang sisidlan at ibinuhos ang pabango sa kanyang ulo. Ngunit may ilan doon na pagalit na sinabi sa kanilang sarili, bakit sinayang ng ganito ang pabango? Sapagkat ang pabangong ito ay maipagbibili ng higit sa 300 denaryo at maipamimigay sa mga duka. At kanilang pinagalitan ng babae. Ngunit sinabi ni Jesus, hayaan ninyo siya. Bakit ninyo siya ginugulo? Isang mabuting bagay ang ginawa niya sa akin. Marcos 14, 3-6. Ang mga hindi nagbigay ay tinansya ang regalo ni Maria at pinagpasyahan na ito ay isang pag-aaksaya. Gayunpaman, ang katotohanan ay, kapag tayo ay nagbibigay, tumutulong tayo sa pagpapalaganap ng mabuting balita at nag-iimpok tayo ng kayamanan sa langit para sa ating sarili. Isaalang-alang natin ng mabuti ang reaksyon ng mga inaasahan nating magpalakas ng loob kay Maria at tandaan ng tugon ni Jesus. Sa halip na magbigay ng suporta, minaliit ng mga saksi ang kanyang handog at tinuligsa siya. Minsan, ang ating kaloob sa Diyos ay maaaring hindi tumanggap ng pagpapalakas ng loob na ating inaasahan mula sa ating mga kapatid. Sa halip na magbigay ng papuri sa Diyos, mas pinipili ng iba na magbigay puna. Sa kabila ng mga pamumunang ito, si Jesus ay nakialam at sinabi, pabayaan ninyo siya. Bakit ninyo siya nililigalig?
Gumawa siya ng mabuti para sa akin. Marcos 14 verse 6. Huwag tayong panghihinaan ng loob. Pinalalakas ni Jesus ang loob ng lahat ng nagbibigay sa kanyang gawain na sinasabing, kayo ay gumagawa ng mabuti. Huwag hayaan ang sino man na pigilan kayo sa pagbibigay sa gawain ng Diyos. Sa malapit na panahon, kapag si Jesus ay dumating, maririnig ninyo siyang magsasabi, magaling, mabuti at tapat na lingkod. Mateo 25 verse 23. Panawagan. Magbigay tayo ng sagana na yun. Kung wala kayong maibigay sa mga sandaling ito, maghanda para sa darating na Sabat, sa linggong darating o sa mga susunod na Sabat, sapagkat ang pagbibigay ay paggawa ng gawaing mabuti. Sa pagbabalik natin ng ating mga ikapo at pangakong handog, ay ilagay natin sa huli ang ating mga hangarin at unahin ng Diyos. Amen. Amen. Okay po mga kapatid, ang ating pong tagapagsalita ngayong umaga ay isang magiting na pastor. Malawak na rin ang kanyang karanasan sa paglilingkod sa Panginoon. At sa tagpong ito, bigyan na po natin ang pagkakataon at panahon kay Pastor Jehel. Pastor Jehel? Yeah, good morning, Pastor. Dinig po ba, Pastor? Dinig po, malinaw, Pastor. Malinaw po. This morning. Okay, ating pong bigyan pansin ang writings ni Ellen G. White. Nasa Kabanata 14 na ho tayo. Paintulutan niyo po ako na bigyan kayo ng tatlong puntos na akin pong nakita dito sa writings ni Ellen G. White. A plan of beautiful and simplicity. Sa Tagalog ay isang plano, maganda at kasimplihan. Unang puntos ay ito ay divine origin and simplicity, universal involvement at internal investment. Ito po yung tatlong puntos na napansin ko at nakita ko dito po sa babasahin na naibigay po sa akin. At kukuha lang po ako ng ilang mga quotation at bibigyan po natin ng pansin ng konting kapaliwanagan. Sabi ni Ellen G. White, ang plano ng Diyos sa sistema na ikaw po ay maganda at pagiging simple sapagkat ito'y banal na pinagmulan. Sa loob nito ay pinagsama ang pagiging simple at hindi ito nangangailangan ng malalim na pag-aaral upang maunawaan at may sa katuparan ito. Iasa lang po natin, ang pag-iikapo ay pinag-uukutan ng plano ng Diyos upang turuan tayo na hindi maging makasarili. At hindi rin ito isang komplikado para sa atin. Ito'y tinatag ng Diyos para ito ay isang sagradong pundasyon para sa isang pagsasanay. Sa Old Testament, nakita ko sa ibang komentary, ang ginagawa pala nila, sa kanilang mga anak na hindi pa nakakaunawa sa malawak na bagay na pagbibilang, ay itinuturo ng mga magulang na kapag merong mang ibinigay sa kanila, sila naman din ay magbabalik sa Panginoon. At yun nga yung 10 bahagi. Paano na ituturo sa kanila na magbibigay ng 10 bahagi? Ang tinuturo ng mga magulang kapag nabigyan sila ng bawa ng blessing, ay nabibilang po nila ang kanilang daliri. At ang daliri po yun ay 10. Kaya ang bata, madali niya maunawaan, madali niya maintindihan, at madali niya rin itong maibigay sa ating Panginoon. Kaya itong kasimplihan na binigay ng Diyos na ito, kahit ang bata ay nauunawaan niya upang maibalik niya ang 10 bahagi. Hindi na kailangan na advance pa na mag-study. Ito'y madaling mauunawaan ni naman ng tao. No? Kung saan naman ang napakaganda dito, no? Plano ng Diyos, ay the more na ang tao ay nakikilahok
ay meron ang Diyos na gusto sa buhay ng isang tao, na siya ay magkaroon ng malalim na pagmamahal sa ating Diyos. Lalo higit na ang kanyang kaperahan ay nagiging maayos, nagiging organized sa paggastos, na hindi siya nagiging masarili. Kapag inuna niya ang Diyos, ang kanyang kaperahan ay nailalagay sa isang maayos na kalalagyan para hindi siya maging kontrol ng kaperahan. Bagkus siya ang ko-control sa kaperahan sapagkat siya ay isang katiwala. Kaya itong plano ng Diyos, no? And the more na tayo ay bibigay ng tithes and offering, tayo ay nagiging tapat na katiwala, lumalago ang ating pagmamahal sa ating Panginoon Kristo. Number 2, yung universal involvement. Sabi ni Ginong White, lahat ay maaaring gumawa ng bahagi na pagpapatuloy na malang gawain ng kaligtasan. Bawat lalaki, babae, kabataan ay maaaring maging ingat yaman ng Panginoon at maaaring maging din siyang ahente upang matugunan ang mga hinihingi sa kaban ng yaman. Meron ako napansin na dalawa dito. Ang lahat ay magiging ingat yaman Diyos. Pangalawa, sila ay magiging ahente ng kaligtasan. Napakaganda ng ito. Kaya universal. Nahulugan mga kapatid, ikaw at ako, bata man, matanda, ay automatic na tayo po ay ingat yaman ng Panginoon. Nahulugan, kapag tayo binlas ng Panginoon, meron tayong hawak na kaperahan. Nais ng Panginoon ay iingatan mo yung perang yaan na hindi ka gagastos na kung saan pang sarili lamang. Nais ng Panginoon ay meron kang pananagutan sa kaperahan na yan, na maging tapat ka, na itong kaperahan na yan, ikaw ay magiging kabahagi sa gawain ng Panginoon. Kaya nilagay niya doon magiging ahente ng Diyos, lalaki, babae, anumang katatayuan, ay ikaw ay ahente ng Diyos sa kanyang gawain sa kaligtasan. Kapag ibinigay niya ito, ang salaping ito, ito'y magiging daluyan din na malaking tulong sa kanyang gawain. Nakarang taon, nire-remind ko po ang aking mga anak sapagkat January, February, itong month na ito, 2 buwan na ito ay kaarawan ng 2 kong anak. Kaya sa kanila pong kaarawan ay aking pong sinasabihan sila. Sabi ko, malapit na ang inyong birthday. Ano ang magiging regalo ninyo sa ating Panginoon Kristo? Ito po yung nagiging pag-uorya na pagtuturo ko po sa kanila. Kaya itong 2 anak ko po nang dumaan ng kaarawan ay talagang pinaghanda nila ang Panginoon ng regalo. Nagbigay sila ng tithes and offering sapagkat ito po ay isang katuruan sa kanila na sila magiging ingat yaman sila ng Panginoon at nagiging ahente ng Diyos. Panginoon. And the last, yes, eternal investment. Sabi dito ni Ellen G. White, napakaganda, no? Tayo lahat, ang sabi niya, ay mag-iimbak ng isang mabuting saligan, no, sa panahon na darating upang mahawakan nila ang buhay na walang hanggan. Alam niyo po ba yun sa Matthew chapter 6:21 na may sinabi ang Panginoon kung saan ang iyong kayamanan ay nandoon ang iyong puso. Kaya tayo talaga tinuturuan ng Panginoon na makikilahok tayo sa sistema na ito. Lahat ay maging mabuting katiwala ng Panginoon, tapat, na kung saan ay nagpopondo tayo sa kanyang gawain, na sa kanyang naman ay binabalik ang pagkilala na tayo ay katiwala ng Diyos. Sa pagbibigay ng ikapo at handog ay hindi ito kawalan sa atin, ngunit ito'y isang spiritual na pamumuhunan sa langit. Ito ay makakatulong kung saan ay inilalagay natin ang ating mga mapapagkunan. Ito ay natural na sumusunod ang ating
puso. Nahulugan, yung sinasabi natin God first, no? Inuunuan natin ang Panginoon, ito'y sa pag-iimbak, hindi kawalan po ito mga kapatid. Tinatrain tayo ng Diyos, inuuna natin siya. Nahulugan kung saan yung ating puso, saan ating kayamanan, ay doon din na tutungo ang ating kaisipan na ating kabuuan ng ating buhay. Inililipat natin ang pananaw natin na ang kayamanan na mula sa pag-iimbak sa lupa patungo sa spiritual na paghahanda. Kaya ang gawa ng pagbibigay ay makikita bilang pagbuo ng isang ligtas na pundasyon para sa hinaharap ng buhay na walang hanggan. Narito po ang 3 puntos na iwan ko po, yung divine origin and simplicity, yung universal involvement. At tayo, batang matanda, mahirap man yan, ano katatayuan niya, ay siya ay kikilahok, no, bahagi na magbabalik ni po at handog. And the last, yung pag-iimbak natin, yaman na kung saan tayo namumuunan doon sa walang hanggan. Sa buod na ito mga kapatid, aking babasahin ang naisulat ko po dito o na-type ko dito. Ang sistema ng pag-iika po ay higit pa sa paraan ng pagpopondo ng isang mission. Ito ay isang banal na blueprint para sa espiritual na paglago bilang anak ng Diyos. Amen. Mula sa maliit na bata, pati sa matatanda, no, maaaring silang makibahagi sa banal na gawain ng Diyos. Maganap na mahalagang papel sa gawain ng kaligtasan sa pamagitan ng pagbabalik nila ng handog at ikapo. Sa pamagitan ng pagkikilok nito, ang individual ay nababago ang kaisipan bilang pagiging donor tungo sa pagiging matapat ng ingat yaman na namumunan sa kalangitan. Sa huli, habang hinahanay natin po ang ating kayamanan sa misyon ng Diyos, ay natural na susunod ang ating mga puso na nagtatayo sa pundasyon na magtatagal sa walang hanggan na buhay. Pagpalain po tayo sa ating pong pag-aralan sa pakita. Amen. Salamat po, Pastor Jihel, sa maganda at malalim na pagdidiin at buong pag-aaral ngayon. Amen. Amen. Mga kapatid. Amen. Kunay po mga kapatid na napakasaya po ng ating mga puso na tayo po ay naging kabahagi sa misyon ng Diyos. Nililinang ang ating espiritu, ang ating mga puso, tugon sa katapatan ng Diyos sa ating pong mga buhay. Isang malaking karapatan po yung mga kapatid at kaligayahan na tayo po ay hinuhubog mula sa likas ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang kagandahang loob sa ating mga buhay, sa kanyang generosity, at yun din mga kapatid ay maging lingwahe ng ating buhay at paglilingkod mga kapatid. Napakaganda po ano ho. Sana ho mga kapatid ay patuloy pong diligan ng banal na espiritu sa ating mga puso ang mga diwa ng mga mensahe na ating narinig ngayong umaga. Patuloy po tayong lalago sa pananampalataya at patuloy po tayong lalalim ang ugnayan natin sa ating Panginoon Diyos. Ano ho? At siyempre mahalaga dito mga kapatid, yung ating karakter ay may ugnay natin kagaya sa karakter ng ating Panginoong Hesus. Tayo po ba mga kapatid ay patuloy na pinagpala sa umagang ito sa mga bahagi ng mga magagandang mensahe na ating pong narinig? Pwede ho bang pusuan natin ang ating po mga kalagayan ngayon? Ayan, salamat po mga kapatid. Amen po. Amen. Amen. Praise the Lord. Kaya Amen. Hallelujah to the Diyos Lord. ay napakabuti. Ano, salamat mga kapatid sa inyo pong patuloy na pakikibahagi, paggising ng maaga, ano, upang tayo po ay unahin natin ang Diyos sa ating pong mga buhay. Ang ating pong bilang ngayon dito po sa ating Zoom platform ay 215. Praise the Lord. Ayan, patuloy po tayong mag-anyaya sa ating mga kapatid, lalo tigil sa mga leader ng iglesia. Ano ho mga kapatid na
ang karanasang ito ay maging karanasan ng buhay at pagpapala. Samantalang tayo po ay sama-samang nagkakapit-bisig sa paglilingkod sa Panginoon, dumadalangin. At ganoon din mga kapatid, sa Facebook naman ay nakikita ko po tayo po ay may bilang dito na 54. Praise the Lord mga kapatid. Amen. Okay. So ngayon po tayo po ay dadako sa ating pong Acts prayer. Ating pong itatalaga sa adoration and confession si Brother Romel Samiliano, at sa supplication and thanksgiving naman tatalaga po natin si Pastor Rudy Vargas. Mga kapatid, patuloy po nating anyayahan ang banal na espiritu sa pamamagitan ng ating pakikipag-usap sa larangan ng pananalangin. Tayo pong lahat ay sama-samang mananalangin mga kapatid. Dakila at mabagi naming Ama, puno po ng awa, puno ng habag, puno ng pag-ibig, at puno ng kapayapaan. Amin po kayong pinupuri, sinasamba sa umagang ito. Tunay po Ama na kayo ay napakabuti sa bawat isa muli sa amin sa umagang ito. Amen. Tunay na amin pong naranasan ang inyo pong pakikisama. Kami po ay punong-puno ngayon ng pagpapala sa espiritual na mga pagkain. Yes, Lord. Maaari po ba Ama na inyo pong patuloy itong pag-igihin sa aming mga puso, sa aming mga isipan. At ito ay patuloy namin pong maipahayag, ma-share sa aming mga kaibigan at diyan din po sa aming mga pamilya. Amen. At diyan din po Ama, amin pong kinikilala kayo dahil kayo po ay nagbibigay palagi sa amin ng buhay at lakas para po magpalakasan sa bawat isa sa tuwing umaga at sa tuwing gabi. Maaari Ama, tulungan kami na wala nawang mapagod sa amin pong mga ginagawang ito. At kami ay patuloy pa pong lumiyab sa amin pong pananampalataya. At marami pa nawang mga tao ang makarinig nito bago po kayo dumating. At Ama, kung kami po ay inyong nasumpungan sa umagang ito na nagkasala, nagkaroon kami ng pagmamalabis sa aming mga naisip na sabi, Yes. inyo nawa kaming patawarin Ama. Ito po ang aming hinihiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Pagpatuloy o aming dakilang Diyos, lubos po ang aming pong pagpapasalamat po sa inyo at aming pong ibinabalik ang pinakamataas na papuri at kaluwalhatian sa iyo pong dakilang Panginoon. Yes. Ang Panginoon, sa kabila ng aming pong mga pagkukulang, pagkakamali at pagkakasala, ikaw ay patuloy na nagmamahal sa amin. Salamat po aming dakilang Diyos na inyo po kaming iningatan sa aming pong pagtulog, at salamat po aming dakilang Diyos sa panibagong pag-asa naman sa aming pong buhay sa araw na ito, lalo na po sa hininga ng buhay na inyo pong pinagkakaloob sa bawat isa sa amin sa bawat panahon ng aming pong buhay habang po kami ay naglilingkod at naghihintay ng iyong ikalawang pagpapalit. Salamat po sa kalakasan at salamat po sa kalusugan sa araw na ito at sa lahat ng panahon ng aming pong buhay. Salamat sa iyo pong gabay at salamat po aming dakilang Diyos sa iyo pong dakilang pag-ibig na siyang dapat mamutawi sa aming pong bawat puso. Ganoon po aming dakilang Diyos,
Salamat po sa pribilehiyong ito na kami po'y patuloy na makapaglingkod po sa inyo. Patuloy po kami, Panginoon, pagpalain po ang bawat isa, patuloy pong palakasin ang bawat isa. Ganoon din po, o aming dakilang Diyos, narito po ang mga kahilingan at ang mga panalangin at pagsusumamo ng bawat isa po sa amin. Ganoon po, aking po nalalapit at natalangin po sa inyo ang bawat pamilya namin pong kinabibilangan. Yung po sa family po ni Pastor John Barido, ang kanyang pong buong pamilya at buong sambahayan ay patuloy pong pagpalain. Ganun po ang kanyang pong pagministeryo, Panginoon, ang kanyang pong tungkulin na yung pinagkatiwala ho sa kanya. Ganun po si Mary Jane Carido, ang ganun po ang kanyang pong buong pamilya at mga mahal sa buhay at buong sambahayan ay patuloy din pong pagpalain sa lahat ng panahon, lalo na po ang kanila pong kalusugan. Ganun po si Pastor Sirin Paulino, sama ng kanyang pong buong pamilya, mga mahal sa buhay, tuloy pong pagpalain. Yan po ang kanilang pong mga source of income, lalo na po ang kanilang pong kalusugan o aming dakilang Diyos. Yan po si Pastor David Claveria at ang kanyang pong buong pamilya ay patuloy pong pag-aingatan sa lahat ng panahon, pagpalain, lalo na po ang kanilang pong kalusugan. Yan po Sister Marilyn, si Mapranca, ay patuloy din pong pag-aingatan kasama po ng kanyang pong buong pamilya at buong sambahayan. Po si Pastor Jael Aguarin, kasama po ng kanyang pong buong pamilya at buong sambahayan at mga mahal sa buhay ay patuloy din pong pagpalain. Yan po ang kanyang kanila pong kalusugan, din po ang tungkulin na inyo pong pinagkatiwala sa kanya. Ano po aming dakilang Diyos, bawat isa sa amin, sa bawat umaga kung saan Panginoon ay patuloy pong palakasin at patnubayan po ang bawat isa, lalo na po sa pagpatuloy na pagpalago sa aming pong bawat pananampalataya, sa aming pong daily spiritual empowerment, Panginoon, sa bawat umaga at ganoon po sa bawat gabi namin pong pakikinig na iyong pong mga salita. At patuloy pong himukin ang bawat puso ng bawat isa, lahat ng mga kapatiran, lahat na siyang pananampalataya po sa inyo, ang dakilang Diyos na siyang ma-involve sa gawain ito, lalo na po sa pakikinig na yung po mga salita. Ganoon din po aming dakilang Diyos, ang CLPM Headquarters Project, na kung saan ang bawat isa ay magkalaho o magka-involve, Panginoon, sa gawain ito, na kung saan ang bawat pamilya ay ma-involve at maging builder, Panginoon, ng project na ito. At ganoon din po ang first 100 days goals po ng buong Sion, buong CLPM, Panginoon, at ang lahat ho na siyang lahat ng mga kapatiran ay patuloy pong himukin at patnubayan ang aming dakilang Diyos. At yun din po sa gaganapin na youth camp meeting sa April 2 hanggang sa 5 sa Aklaa, ay ang mga kabataan po ay patuloy pong encourage. Yun po ang bawat magulang o aming dakilang Diyos, na kung saan ma-involve ang bawat kabataan, mas lalo pong lalago ang na pong pananampalataya, pagtitiwala at yun po ang paglilingkod po sa inyo o aming dakilang Diyos. At yun po ang Bible interest sa crusade sa Candaba Church at sa Barangay Kalawakan, Dunya Remedios, Trinidad sa Bulacan ho o aming dakilang Diyos. Lahat ho ng mga kapatiran at siyang nangunguna sa crusade na ito, Panginoon, at lahat po ng mga involved ay patuloy pong patnubayan, pagpalain ang gawain po sa Dunya Remedios, Trinidad sa Bulacan o aming dakilang Diyos. At yun po ang 2 months ground preparation ng San Leonardo nung simulang March 1 hanggang po sa April 30 ay patuloy pong pagpalain ng aming dakilang Diyos ang lahat ng mga kapatiran, ang paghahanda, at ganoon po ihanda po ang mga puso at isipan ng mga tao po roon sa kung saan sa pakikinig ng iyong pabalita ng katotohanan o aming dakilang Diyos. Ganun po sa South Zambales, San Isidro Church Crusade tong April 8 hanggang sa 17, ang mga kapatiran na siyang sumusuporta ho aming dakilang Diyos, at ang bawat isa sa sumusuporta sa iyong pong gawain ay pagpalain ho aming dakilang Diyos. Ganun din po ihanda ang mga tao na siyang tatanggap po sa inyo pong mga salita. Ganun po ang siyang magbibigay ng pangangaral o aming dakilang Diyos ay pagpalain at ang gawain ito
At ganoon din po ang crusade sa Umiray, Dingalan, Aurora kung March 1 hanggang po 7 ay patuloy hong pagpalain o aming dakilang Diyos ng mga kapatiran na siyang involved Panginoon ay patuloy din pong palain, lalo na po may handa ang bawat puso ng mga tao na siyang tatanggap ng mga salita ng katotohanan. Yun po ang crusade sa Barangay Hall ng Santo Cristo, San Antonio, Nueva Ecija, March 16 hanggang po sa 20 Panginoon. Sa pangunguna po ni Brother Johnny Dilao ay patuloy pong pagpalain at pagkaloob po ang kalakasan, ang kalusugan, ngunit po ang karunungan o ang dakilang sa lahat ng mga kapatiran na siyang sumusuporta sa gawain ito. Po aming dakilang Diyos ay patuloy hong pagpalain at lahat po ng mga gawain sa iba't ibang lugar saan man ho ng sulok ng mundo ito aming dakilang Diyos. Sa pangunguna po ng inyong pong mga lingkod, din po aming dakilang Diyos ay patuloy pong pagpalain. Din po ang mga kahilingan, kalusugan, at ang kagalingan ho ng bawat isa po na may karamdaman. Po si Leo Dublios, patuloy pong pagpalain. Ganoon din po si Alberto Serapin Jr. ay patuloy din pong pag-aingatan at pagpalain o ang dakilang Diyos at sa kanila pong kalusugan. Si Daisy Navarro, din po si Pastor Ben Santiago sa kanya pong kalagayan o ang dakilang Diyos. Fracture sa kanya pong kaliwang binti ay kami po ay buong puso na siyang sumasampalataya Panginoon sapagkat ikaw po ang pinakamagaling, pinakamatalinong doktor na siya nagpapagaling sa lahat ng uri ng karamdaman o anong pong kalagayan ng Panginoon. Ipuin po na inyo po mapagpala makapangyarihang kamay ang binti po ni Pastor Ben Santiago. Sumunod po Panginoon ang kagalingan, ang lubusang kagalingan ay kanya pong maranasan. Yan po si Desiree Nicolas, yan po si Emerson Parkun, yan po si Carmelita Honyo, yan po si John Lulu sa recovery po from operation, at yan po si Elder Rafael Galang, yan po si Aurea Galang, yan po si Roberto Diaz, si Tricia Di Manuel, yan po si Bibi Justin Atison. At yun po si Vilma La Chica, si Sara Fero, yun po si Marcos Espiritu sa nalalapit niya na heart operation o aming dakilang Diyos. Sa lahat po ng mga doctors, nurses, naman po ang siyang sasagawa ho ng operation Panginoon ay pagkaloob po ang iyong pong karunungan at ang iyong pong wisdom Panginoon sa mga doctors at nurses na siyang sasagawa ko ng operation sa kanya pong heart Panginoon. At yun po ang mga gamot na kanya pong iti-take at bigyan po ito ng dobling bisa na sa ganang kalakasan, kalusugan at lubusang kagalingan at tuloy ko niyang maranasan. Yun po sa kanya pong pamilya, ang kanya pong pangangailangan sa bawat araw, sa physical, financial, mental, lalo na po sa spiritual ay patuloy po silang pagpalain. At ganoon po si Yolinda Calanog, at ganoon po si Rosario de Ocampo, ganoon po si Rinaldo Crisostomo, si Danilo Esquira, ganoon po si Ira Palicio, Panginoon ay patuloy pong pagpalain, at ang lahat po na siyang may karamdaman, pong sakit Panginoon, saan man ho sa sulok ng sanlibutan ito po aming dakilang Diyos. Ikaw po ang nakakaalam, ikaw po nakakilala sa bawat isa. Ikaw po nakakaalam na siyang bawat pangangailangan ho, bawat may sakit o karamdaman. Maring na Panginoon, padala po ang iyong pong banal na Espiritu na siya mag-alay sa kanila at patuloy po silang palakasin, patibayin sa kanila pong pananampalataya at pagtitiwala po sa inyo. Po ang bawat isa sa amin, Panginoon, sa lahat na siyang nanampalataya at naglilingkod sa iyo ng buong katapatan. Ang iyong pong dakilang pag-ibig ang siyang maghari sa bawat puso po namin. Salamat o aming dakilang Diyos sa lahat ng mga pagpapala. Salamat sa pagdinig ng aming panalangin kahilingan. Ito po'y aming dinadalangin at pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Salamat po sa prayer.
At first morning po sa lahat mga kapatid. Ang misyon ay hindi natatapos sa ating mga iglesia. Ito ay patuloy na isinasabuhay sa ating mga tahanan, sa ating mga komunidad at sa bawat puso na nagmamahal sa Diyos. Ngayon, tinatawag tayong lahat na makiisa sa isang dakilang adhikain. Building up for mission. Ang Central Luzon Provinces Mission ay naglulunsad ng isang pambihirang pagtutulungan, ang CLPM Headquarters Development Partnership Campaign. Hindi lamang ito tungkol sa pagtatayo ng isang gusali, kundi sa pagtutulungan ng mga anak ng Diyos upang itayo ang tahanan ng misyon. Isang lugar kung saan uusbong ang mga programa, manggagawa at paglilingkod para sa kaharian ng Diyos. Sa ilalim ng unang pamamaraan na tatawaging 5,000 Families for the Mission Home, inaanyayahan ang bawat pamilya na maging katuwang sa gawaing ito bilang isang Mission Home partner. Layunin nating magkaisa bilang isang malaking pamilya sa pananampalataya. 5,000 pamilya na magpapahayag ng pagsuporta sa pamamagitan ng 1,000 piso bawat buwan sa loob ng isang taon. Ang bawat pamilya ay maaaring makibahagi sa iba't ibang paraan. Una, sa tithes and offering envelope na ilalagay sa others bilang CLPM Headquarters Project. Sa bank deposit o CLPM online giving, at ikatlo sa payroll deduction para sa mga CLPM workers na nais ding maging kabahagi sa programang ito. Ang mahalaga ay sama-samang paglahok dahil sa Diyos, bawat pamilya ay mahalaga. Bilang pagkilala, ang bawat Mission Home Partner ay tatanggap ng Mission Home Partner Plaque at ang kanilang mga pangalan ay itatala sa Wall of Faith ng bagong CLPM Headquarters. Ang mga iglesyang magpapakita ng lubos na pakikibahagi ay kikilalanin bilang Faith Builder Churches. Sa bawat quarter tayo ay magtitipon sa pasasalamat upang ipagdiwang ang mga kwento ng pananampalataya sa mga panalangin ng pag-asa at ang kabutihang ginawa ng Diyos sa ating kalagitnaan. Ito ay higit pa sa proyekto. Ito ay pagkakaisa. Higit pa sa kontribusyon, ito ay partnership sa misyon ng Diyos. Building up for mission, every family a builder. Amen! Amen! Kapag kay Kristo'y tayo'y magtatapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Sa bawat oras namang patnubay, tiyak na kakamtin walang hanggang buhay. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras, awit ng pagluwalhati ating itaas. Si Kristo ang ating gawing Panginoon, puso't isip sa Kanya ituon. Hikaput, handog, talento at dunong, misyon sa gawain ng ito'y sumulong. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras, awit ng pagluwalhati ating itaas.
ating mga pasan, sa mga suliranin kanyang tutulungan. Magtiwala tayo't siya ang tawagan, tunay na ligaya ay makakamtan. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras, awit ng pagluwalhati ating itaas. Purit walhati sa kanya Dr. JL, closing prayer po. Tayo po'y manalangin. Aming binabalik ang pagwawalhati, pagdadakila sa inyo, O Diyos. Napakabuti niyo po sa amin. Yes, sir. Aming narinig ang mga salita niyo. O ba ng Espiritu, maaari po bang itatak niyo po sa aming puso at isipan? Sa bawat paglalakbay po namin, magiging tapat kami sa pagpapayo ang gumagawa sa lahat ng aming gawain. Hindi ito more information, bagkus ito'y magiging reformation sa aming buhay. Na si Kristo ang nahayag, si Kristo ang siya nakikita sa amin. Sa bawat salita namin ay magiging pagpapala kami. Sa bawat hawakan po namin, tunay na ho, ito'y blessing sa bawat hangarin ng aming pong lakbayin. Yes, sir. Ama, hindi namin kayang maging tapat, bagkus hiningi namin ang katapatan ng aming Panginoon Kristo ang siyang may suot sa aming buhay. Yes. Ang kapanalan, ang siyang mahayag araw-araw. Salamat po, Amang Diyos, na binuo niyo po kami, minold niyo po kami sa pamagitan ng mga salita niyo sa umagang ito. Tanggapin ang aming panalangin sa pangalan ng aming manunubos na si Jesus. Amen, amen. Amen. Thank you po. Amen. Chanting po tayo. Chanting po tayo. Vision statement. Make disciples of Jesus Christ who live as loving witnesses and proclaim to all people the everlasting gospel that we preach angels' messages. Loving witnesses and proclaim to all people the everlasting gospel of the three message. Guided by the Bible and the Holy Spirit. Central to Christ's vision. Pursue this vision through Christ-like living, communicating, discipling, preaching, healing, and serving. Discipling, I am vision. Every church a missional church. I am missional. I think, I talk, I act, I plan, I live to move forward God's mission. CLPM, we will go. Put God first, and you will never be last. Put God first and you will never be last. Naway ang biyaya ng Panginoong Hesukristo na siyang napako sa krus at muling nabuhay ang umakay sa inyo sa landas ng katuwiran. Naway ang pag-ibig ng Diyos Ama na walang hanggan at hindi nagbabago ang manatili sa inyo bilang inyong kanlungan at kalakasan. At naway ang pakikipisan ng Espiritu Santo ang umaliw, magturo at magpabanal sa inyo ngayon at magpakailanman. Amen. 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 Salamat sa inyong patuloy na pagtatalaga. Alam po ng ating pong anak Panginoon at ng ating Pangulo, Pastor Jerry Estabillo, kami po ay patuloy na nagpapasalamat sa inyo pong patuloy na pagtatalaga sa ating Panginoon. Salamat po sa ating pong mga
kapatid na nakibahagi sa programa ngayong umaga, sa inyo pong lahat mga kapatid. At ganoon din, siyempre, bukas pong muli ay magsama-sama tayo. Ang ating pong tagapagsalita bukas ay walang iba kundi si Pastor Claro Vicente. Kung meron po kayong mga katanungan mga kapatid, padala nyo lamang po kay Sir Melvin o di kaya ay kay Sir Edmond. At bukas po ay sasagutin ni Pastor Claro Vicente lahat ng mga tanong na may kinalaman sa ating pong buhay pananampalataya ukol po sa pagiging katiwala. Huwag po kayong mahihiyang magtanong. Pagpalain po tayong lahat mga kapatid ng ating pong Panginoon. God bless us all. Amen. Thank you, Pastor John. Amen. Po sa lahat. Sana inyong mga kamera. Good day po. Ingat po kayo. Kita po ang ating magagandang mga ngiti sa ating mga labi. Yan, magbatian na po tayo. Good morning sa ating lahat. Good morning. Sir Neri. Irma. Good morning. Brother Sunny. Wala sa atin. Brother Dory. Good morning. Good morning. Good morning. Ingat pong lahat Sir po. Vivian, good morning. God bless po. Sister Clara. Clara, good morning. Pastor Rodi, see you mamaya. See you mamaya. Good morning po, Ma'am Kelly. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning, Gab. Good morning. Good morning po. Wala ka kahapon, Jairek. Nakatulog po siya kagabi. Ay, kahapon po sa brother. Pagkabing ba yan, Pastor Seth? Good morning, sister. Jerry, Good morning, Brother Edmond. Brother Edmond. Morning, Ma'am Marisol. Morning. Brother Edmond. Brother Melvin. Morning, Brother Edmond. Morning, Pastor Jerry. Good morning po, Pastor Jerry. Diyan sa Facebook Live, magandang umaga din po sa inyo. Ano po, kahit wala kayo sa Zoom, kasali po kayo sa Good morning, Brother Melvin. Good morning. appreciate namin ang team ng Church ngayong araw na Viewers sa Facebook, salamat po sa inyo pong patuloy na pagtunghay. Okay, tayo po ay bibilangan na ni Sir Edmond. Ingat po tayo mga kapatid sa ating mga gawain. God bless po. Po tayo. 5, 4, 3, 2, 1. Bye-bye po. At yan ang ating God First Morning Devotional sa umaga nito. Purihin ang Panginoon at muli niya tayong inipon sama-sama. God First Morning po sa ating lahat.